Muli, Happy New Year. Praise God. Okay. Pakitapot niyo po yung ating mga katabi. Siguraduhin lang po na gising. No? Kasi exciting po yung ating message today, no? Ito po, it's about prayer that breaks strongholds. Yung panalangin na nakakawasak, nakakapagpalayas, o na nakakapag-uproot ng mga masasamang espiritu, masamang gawa, no, masamang bisyo, o anumang kuta ng kaaway sa ating mga buhay. Amen? Excited ba kayo or natatakot? Kasi yung iba, ayaw nilang topic yung strongholds eh. No? Pero alam niyo po, nawa maging excited po tayo. Lalong-lalo na po sa taong ito, nais natin na talagang ang ating pong mga buhay ay totohanang makasunod tayo sa ating Panginoon. So kung ano man ang tanikala ng gawa ng kaaway sa ating pong mga buhay, bisyo man yan, o anumang bagay na hindi natin patuloy na inahawakan natin, na alam naman nating ito ay hindi kalooban ng Panginoon, na kailangang mawasak, mawala sa ating mga buhay. Okay? So, our topic for this afternoon, prayer breaks strongholds. Naniniwala po ba kayo na ang panalangin ay talagang nakakapagwasak ng kahit gano'ng ka-powerful na ang enemy, pero kayang-kayang wasakin ito ng ating pong mga panalangin. Okay? So, our text is in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. Okay? Ang sabi po ng ating verse, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Sige po, tayo yumuko, tayo manalangin namang banal sa hapon pong ito. Kami po ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa dakilang araw o oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Lord, pinahintulot mo na naman po kami ay makarating sa lugar na ito upang sama-sama po kaming magpuri, magpasalamat, itaas ang iyong dakilang pangalan. O God, masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. At sa araw pong ito, Lord, hinahanda po namin ang aming pong mga puso upang makinig ng katuruan kung saan, O Diyos, sayaan mo, O God, itong katuruan po ito, Panginoon. O God, ay mag-sink in sa puso at kaisipan po ng bawat isa at may practice din namin ito sa aming pong mga buhay, O God, upang, O Lord, anumang plano at gawa ng kaaway o anuman ang kuta o yung strongholds, O God, na nasa aking pong buhay o sa buhay po ng bawat isa, ay kayang-kaya po namin itong palayain, kayang-kaya po namin itong i-destroy sa pamagitan ng mga panalangin. Salamat po, Ama. Purihin ka, let your name be lifted up. Let your name be glorified, O Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Amen. Praise God. Sige po, wag po natin tipirin ang palakpak sa papuri para po sa ating Panginoon. Praise God. Hindi po yung palakpak para kay Pastora Alma, kundi palakpak po para sa Panginoon. Praise God. So, alam niyo po sa buhay po natin, ang bawat Kristiyano, tayo po ay maharap sa mga kanya-kanyang mga battle ng buhay, labanan, no? Laban sa buhay. Merong especially yung labanan sa ating mga sarili. Minsan, sabi nga ni Pablo, meron siyang gustong gawin, pero hindi niya ito magawa. O kaya naman, gusto mong sumunod sa Panginoon, pero dahil merong nag-hold sa buhay mo, merong parang nagpipigil sa buhay mo. Kaya praise God, marami po tayo at hindi tayo napigilan. At hindi napigilan ng ating pong panyapak, no? Hindi niya nahawakan yung panyapak, yung ni Satanas, yung ating pong mga panyapak para po tayo makarating dito.
At tayo po sa pungpung ito, nakarating po tayo dito. Kaya to God be the glory. Kasi isa yun, no? Nalabanan natin sa oras na ito, yung espiritu ng antok, katamaran, sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Isa po yun. Na minsan, yun yung mga hinaharap po nating mga battle sa buhay natin. Maliit, pero may malaking effect po ito sa ating pangabuhay. May mga struggles tayo that sometimes it may appear in the emotion, in the physical, yung emotional. Minsan, nararamdaman mo yon, o kaya naman physical, may ailment ka, may sickness ka, no? At alam nyo po ba, sometimes yung mga laban po natin, our battles in our lives, no, that we are facing or mga struggles po natin, alam niyo minsan nag-uugat po yan sa spiritual. Naniniwala po ba kayo doon? Pag mayroong mali sa spiritual na buhay mo, mayroong kakulangan, affected po yung ating mga physical, yung mga emotion natin, yung relational po natin, affected po yun. Madalas po, nag-root po yun, nag-uugat po yan sa problemang spiritual. Yung tinatawag po nating stronghold, so yung kuta ng kaaway, no, yung hawak ng kaaway sa ating pong mga buhay, sometimes, hindi po yan nakikita kagad, outwardly, ano. Ito ay nagpo-form muna. Nagpo-form muna po within our mind. Pumapasok muna po yan sa ating mga kaisipan. Hanggang sa, minsan na-meditate na natin yan. Pag na-meditate mo na yan, pumapasok na sa puso mo, nagsishape na yung attitude mo into a negative or into a habit. Sometimes, ito ay nagdudulot na ng mga takot. No? For example, sasabihin sa'yo ng kaaway na, pa-Bible study ka, pa-attend ka. Ito naman ikaw naman, ganito ka naman Saka namang sinungaling, ganyan. Lagi kanyang binabalik, no? Sa mga dati mong buhay. Ganyan ang minsan ang gawa ng kaaway. No? O kaya naman, sasabihin sa'yo, praise the Lord ka. Alam mo, mas masaya ang buhay pag nasa mall ka ngayon. Ganyan si Satan sa atin. Minsan bubulungan ka ng gano'n, no? Pagka napaunlakan mo na siya, minsan, naku, hindi natin namamalayan, later on, nagiging regular habit mo na yon. At pag ikaw naman ay nagkaroon na ng problema, o kaya ay dumating ka na sa puntong hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka na ng tinatawag na palayo ka na drifting away, no, from the presence of the Lord. And pagka nagdi-drift away ka na, lumalayo ka na sa Panginoon, pasok na dyan yung mga anxieties, yung mga worries, fears, disbelief, yung mga lies, no, ng enemy sa ating mga buhay. Kaya, as a result, ito ay, minsan ito yung nag-hold sa'yo kung bakit parang ang feeling mo lagi kang nakatanikala, wala kang freedom, hindi ka lubusang makapaglingkod sa ating Panginoon, o kaya yung tinatawag na parang feeling mo ang Diyos ay galit sa'yo, ang Diyos ay malayo sa'yo, kaya pag ikaw nananalangin ang feeling mo, hindi ka na tinutugon, hindi na nakikinig sa'yo ang Diyos, hindi na nakatingin sa'yo ang Diyos. So marami ng negative thoughts, no? Hanggang mapasok na yung tinatawag na worries and fears in your life. And sometimes this fear and worries, these anxieties, it traumatize your life. Nagkakaroon ka ng trauma na parang feeling mo laging pag may nakatingin sa'yo, ay parang pinag-uusapan ka palagi, minamarites ka. So nagkakaroon ka na ng mga tawag dito, yung insecurities sa iyong buhay. So, but we believe, prayer, ito yung ating pinaka-weapon, no? It is the strong strong weapon para po na malabanan po natin yung tinatawag na strongholds, no? Prayer becomes the believer's most powerful weapon, no, for tearing down strongholds or the demonic structure sa ating pong mga buhay by the renewing of our mind and restoring spiritual authority
Kasi pinagkalooban tayong tinatawag na spiritual authority ng ating Panginoon. Nung tayo po ay nakakilala sa Kanya, tinanggap natin siya. At si Kristo na ngayon ang nasa iyo. Binigyan po niya tayong tinatawag na spiritual authority over the enemy. Kaya hindi pwedeng tayo po ay malugmok at matanikala sa mga gawa, plano, o sa paghawak ni Satanas sa ating pong mga buhay. So, una po, yun nga, number 1, yung strongholds po, it begins in the mind. Nagsisimula po siya pag pumasok sa iyong kaisipan. Sa kaisipan, lalo na pag nasa mga trials ka sa buhay, o for example na lang po, pag nabalitaan mong, ay si ganito nagka-cancer, ay si ganito namatay sa ganitong sakit, ang sarili mo ngayon, hihipuin mo yung tiyan mo, hihipuin mo yung boobs mo, ay parang may bukol nga, ay parang may ganito, ay nararamdaman ko rin yung ganyang sakit. So, unti-unti, no? Pumapasok sa mind mo yung mga fear, nagkakaroon ka na ng negative thoughts. Kung nararanasan niyo po ba yon? Yung bang pag may nabalitaan ka, na i-compare mo yung sarili mo, tapos yung mga negative thoughts sa mga estudyante, parang nag-fail ka for the first quiz or first semester or the first, ang tawag doon na ngayon, hindi semester, quarterly period ng exam. Naku, nandyan na yung madadown ka na, papasok na yung mga negative thoughts, naku, mukhang babagsak na ata ako. Mukhang hindi ko ata mapapasa itong sem na ito o itong year na to. Naku, mukhang papasok na yung mga takot, yung mga na-entertain mo na, yung mga negative things. Instead na mag-aral ka, magpursigi ka, parang tatanggapin mo na lang na talunan ka. So, it begins nga with the mind, no? Strongholds formed through lies. The enemy plants in your thoughts. Ito yung tinatanim niya, no? Sa kaisipan mo yung mga kasinungalingan. Sino may sabi sa yung maganda ka? Hindi ka naman maganda, sasabihin ni Satanas. Sino may sabi sa yung sexy ka? Taba mo nga eh. So yung mga ganyan na negative thoughts, kaya minsan nagkakaroon ka ng insecurity or nagkakaroon kang inferiority complex. Believe in yourself. Nasa nagdadala lang yan eh. Okay, so what? Kung mataba ako, nasa nagdadala lang yan. Di ba? Sa mga healthy, okay? So strongholds form through fear. Ito ay, it forms through fear. Yung una, nagbibuild yan sa kaisipan mo. And pag pumasok yung fear, it builds mental prison, no? Na nagiging parang nakukulong ka na sa takot. Okay? And it even paralyzes you, no? Pag sinabi po nating strongholds form through fear, it paralyzes the mind. Minsan napaparalyze niya yung kaisipan mo. Kaya kahit anong sabihin sa'yo na pag-encourage sa'yo, dahil nga na yung mga lies, yung mga takot na pinapasok mo sa yung isip, sa yung puso, minsan napaparalyze ka na. Parang, ang tawag doon yung, parang may term doon eh, parang paranoid ka na. No? Ang tingin mo sa sarili mo talaga parang, weakling ka, hindi ko na kaya, parang wala nang na pag-asa, na ma-restore pa yung relationship or anything na pinapasok ni Satanas sa iyo, whether it's fear of failure or fear of rejection, or fear of loss or fear of the future. So ito yung mga thoughts na minsan ito yung nagre-restrict sa spiritual progress mo. Kaya ka nababansot sa yung spiritual life, hindi ka lumalago, kasi nga, na-entertain mo yung mga takot na ikaw ay mabigo, takot na ikaw ay ma-reject, takot na ikaw ay mawalan, takot sa future, kahit masyadong negative ang tingin mo, no? At
at yung mga iba pang mga negative thoughts na na-entertain mo, hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang magturo, hindi ko kayang mag-share ng salita ng Diyos. Ito yung minsan nagpipigil po sa ating pong mga spiritual progress. And as a result, pag na-create po yung fear, it paralyzes you, no? Ito yung kaya ka nagkakaroon ng tinatawag na stagnant na yung growth mo, no, sa yung paglaki. And it even silence your faith. Yung pananampalataya mo, pinatatahimik niya ito at pinapahina niya ito hanggang sa mawawalan ka na ng pananampalataya. However, through prayer, fear breaks because of the divine presence ng ating Panginoon, and because of prayer, no, it can destroy the demonic intimidation o yung mga demonic forces, no, na umaali-aligid sa iyong buhay. And strongholds form through trauma. Pag ikaw ay may mga previous trauma ka, itong yung kaaway, nagpo-form siya sa iyo ng tinatawag na parang, for example, meron kang naranasan mo yung sakit na parang hindi ka gumagaling. Pag nababalitaan ka nga na namatay na si ganito, nagkaka-trauma ka, parang feeling mo, ay baka susunod na rin ata ako nito So, these are strongholds, no, na dapat natin pong malabanan, no? Trauma, it produces emotional instability, mistrust, yung kawalan ng pananampalataya, kawalan ng tiwala sa Diyos, at hindi lang po yun, pagka ikaw ay natutrauma, minsan madali kang magalit, no? Nagiging magalitin ka, at nagiging defensive ang behavior mo palagi. Yung lagi kang konting nagja-justify ka, dinidepensa mo na ang iyong sarili. Okay? However, through persistent prayer, no, and the Holy Spirit, the working of the Holy Spirit in your lives, no, when the Holy Spirit touches your lives, your hearts, alam niyo po, it can break this stronghold sa buhay mo. So number 2, God gives believers a spiritual weapons. Binigyan po tayo ng Diyos ng spiritual weapons, for our weapons are not carnal. No? Hindi po tayo lumalaban sa flesh and blood. Ang kaaway po natin, hindi yung tao, hindi yung katabi mo, hindi yung kaklase mo, hindi yung biyenan mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung sister or brother-in-law mo. No? Hindi po tao. Ang ating mga kalaban dito ay they are spiritual, no? But God have given us this weapon. Unang weapon po natin is the power of prayer. Walang pwede talagang makapagpalayas sa masamang espiritu kundi yung panalangin. Okay? So, since strongholds are spiritual, God equips His people with supernatural tools that you are capable of destroying, no? And para palayasin anumang masasamang espiritu na yung nahaharap sa yung buhay. Our weapons are powerful because they come from God, not from us. Because sabi ko nga, hindi pag tayo ay lumalaban, umaharap kay Satanas o sa mga spiritual warfare, hindi po pisikalan yan. Hindi tayo aasa sa ating pong mga sarili, sa ating lakas. Okay? Our weapons will only be powerful pag tayo po ay completely nagre-rely sa ating pong Panginoon with the strength that comes from the Lord, with the Holy Spirit, with His presence, with the power of God in our lives. It doesn't come from us. So, God provides spiritual weapons and spiritual weapons. Ito nga po yung una, yung prayer. His Word, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. No? The Word of God is powerful, piercing even to the dividing asunder of our bone and marrow.
Ito ay talagang talagang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi nga, sumasagad hanggang sa kabutu-butuan, no? Talagang napakapangyarihan po ng salita ng Diyos. Hindi po tayo subukan mong humarap kay Satanas na magmumura ka, lalo kanyang kapitan. Hello? Okay, pero pag humarap kay Satanas, using the Word of God, using the name of Jesus, ay, ulagpos po ng takbo yan. Haharurot niya ng takbo. And of course, God provides spiritual weapons, not only prayers, His Word, our worship. Our worship. Remember, si Saul, nung siya ay parang nahalina ng masamang espiritu, anong ginawa ni David? Umawit siya sa Panginoon. He play harp at nag-worship siya sa Panginoon na wala yung masamang espiritu kay Saul. Okay? Through fasting. May nagpa-fasting pa ba sa atin? Ako po, guilty rin ako dito. Minsan hindi na ako nakakapag-fast. Prayer and fasting. Powerful tool po yan, no? To break the strongholds. Okay? And ano pa? And of course, the authority given unto you by our God, the Lord Jesus Christ, that in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. In the name of Jesus, you can break, you can release sa tanikala, kung sino man yung taong nakatanikala sa gawad, plan, sa kaaway, pwede mong palayasin yung masamang espiritu o yung kung ano man yung stronghold sa buhay mo. Okay? And our weapons are designed to destroy, not just weaken strongholds. Our weapons are designed to destroy. Yung pong ating mga panangga, yung power na pinagkaloob sa atin ng Lord, dinisign niya yan para wasakin. Hindi lang weaken, para pahinain si Satanas. No! To destroy. To destroy. Wasakin, hindi para humina siya. Kasi pag siya pinahina lang, at lumakas ulit yan, pwede kang balikan. Pero, yun nga, dinisign po ito para i-destroy. And our weapons are effective because Jesus already won the victory. Ang ating pong weapons ay napaka-effective tools para ating harapin ang kaaway because Jesus already won the victory. When He died on the cross of Calvary, shed His blood for the forgiveness of our sin. When He died and resurrected on the third day, He already won the victory. Kasama na po niya tayong nagtagumpay sa kamatayan. Kaya nga, ang ating pong mga tools, ang weapons po natin are effective because Jesus already won the victory. And alam din ni Satanas, he knew, Satan knows he is defeated. Ang ino-hope lang, alam naman ni Satanas na defeated siya, talunan siya sa kanyang mga anak. Pero ang inaabangan niya, ang ino-hope niya, na kayo mga kapatid, makalimutan nyo yung authority, yung weapon na pinagkalob ng Diyos sa inyo para gamitin laban sa Kanya. Hello? Yun ang inaabangan niya. Baka magka-amnesia kayo, nakalimutan yung anak kayo ng Diyos. Binigyan kayo ng kapangyarihan. Binigyan kayo ng authority over Satan. Okay? Alam niya, defeated siya eh. Hindi niya kaya tayo at talunan na siya because Jesus already won the victory for us. Okay? So, however, when prayer aligns your mind with Christ's triumph, no? Strongholds crumble because they cannot resist the authority of the risen Savior, the authority of the risen Lord. Si Kristo na nabuhay na muli, yung kapangyarihan na binuhay na muli ang ating Panginoon, the same authority na nasa bawat isa po sa atin. Amen? So number 3, prayer cast down wrong thoughts.
ang panalangin, pinapalayas niya anumang masamang kaisipan na pumapasok po sa bawat isa sa atin. Our prayer with God, our prayer is not only our communication with God. Hindi lang po ito yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. It is also a confrontation that we can use against the enemy. No? It challenges thoughts that oppose God and uproots patterns that contradict His truth. Yung ating pong mga panalangin, no? Ang ibig sabihin, ito yung pwedeng makapag-confront kay Satanas, yung mga panalangin natin at ang salita ng Diyos, ang makapag-confront kay Satanas. At ito rin yung makapag-challenge at makapag-kontra kay Satanas. Lalo and to uproot, para ma-uproot mo yung pattern na kung saan yung contradiction or yung mga kasinungalingan na ini-input, ini-inject ni Satanas sa iyong buhay. A prayer confronts lies with the truth of God's Word. So yung ating pong mga panalangin, kino-confront niya yung kasalanan o yung kasinungalingan, with the truth of God's Word. So prayer, it removes lies. Tinatanggal niya yung kasalanan. Prayer, it replaces fear sa ating pong mga buhay. Okay? And prayer, it renews the mind and breaks destructive mental pattern. So, pag sinabi nating prayer corrects your mindset, ito po yung kino-correct niya yung mga maling kaisipan mo, it breaks and dinidestroy niya yung mga mental patterns o yung mga anumang negatibong kaisipan na pumapasok sa yung isip. Ano? Alam niyo po kasi pag pumasok talaga sa kaisipan natin yan, na-meditate mo nang na-meditate, papasok sa puso mo. At pag pumasok na sa puso mo, yun na. Talagang magiging alipin ka na ng mga kasinungalingan o ng takot, no, sa ating pong mga buhay. Okay? So, when these strongholds develop when negative patterns repeat over time, pag paulit-ulit po ito na nangyayari sa iyo at ini-entertain mo po ito sa iyong buhay. However, because of our prayer, dinidisrupt niya, dinidestroy niya yung cycle na ito, yung pattern na ito sa buhay mo. And with our consistent communication with God, nagkakaroon po tayong tinatawag na the renewing of our mind. Nare-renew yung pong ating mga kaisipan, kaya nakokorek yung ating mga mindset. Kaya yung prayer, hindi po natin talaga dapat palipasin ng isang araw na hindi po tayo nananalangin. Lalo na, sabi nga nung narinig ko, 1 week daw without prayer, talagang para kang talagang manghihina. It makes you sick kasi manghihina ka. Kaya wag nating hayaan na paggising pa lang po sa umaga, alam naman natin na ang ating pong kaaway laging nakaabang sa atin yan. Paggising mo pa lang sa umaga na meron kang exam, papasok na yung fear, papasok na yung late kang nagising. Naku, ang dami na nang pumasok sa kaisip. Naku, malilate na ako, may exam pa naman ako. Imbes na manalangin ka, pumasok na kagad yung takot, no? Yung mga worries sa ating pong mga buhay. So, and number 4, prayer brings thoughts under Christ's authority. Prayer brings thoughts under Christ's authority. Strongholds survive when thoughts remain unchallenged. Alam niyo, lumalakas po yung stronghold at hindi siya aalis sa atin pag ito hindi na-challenge o hindi parang chill-chill ka lang.
parang you will just keep silent. Pagkahayaan mo siya, no? Na mangyari na lang o tatanggapin mo na lang. Ay, wala akong magawa eh. Andyan na yan eh. Tanggapin mo na lang. So, hindi mo na challenge yung mga trials, even trials, o yung mga lies, yung mga fears, anxieties, yung mga worries. If they remain unchallenged in your life, yung strongholds, lalo siyang lumalakas sa buhay mo. Therefore, dapat kalalo kang manalangin. Prayer arrests these thoughts and brings them into submission to God. No? Yung mga maling kaisipan, yung mga strongholds that remain unchallenged, hayaan mo ang panalangin, yung kapangyarihan ng panalangin, gamitin mo para ma-arrest mo ito and you will bring these strongholds into submission to God, into submission to the Word of God. Okay? So, prayer exposes rebellious, negative, and destructive thoughts. Dahil sa ating pong mga panalangin, pag tayo po ay laging nananalangin, no? At ginagamit po natin yung panalangin sa ating pong mga buhay, you will allow your wrong thinking to be submitted to be submitted unto God. So, you submit your thinking, you align with the Scripture, and you reject false reasoning. Okay? Let your prayer continue to shine brightly so that yung divine light ng ating pong Panginoon sa ating pong siya yung mag-enlighten, mag-illumines, they call this, siya yung magbigay kaliwanagan sa ating pong mga kaisipan upang anumang contradiction o anumang pong kasinungalingan o anumang wrong thinking ay magsasubject siya sa authority po ng ating Panginoon. Let prayer activates the authority that was given unto you, brethren. Hayaan mo ang panalangin. Alam nyo, pagka ikaw ay nakaharap sa mga challenge, sa mga trials, anong una mong ginagawa? Do you wrestle with, by boxing, kicking, physical ba ang paglaban mo? Halimbawa, sa aso, may parating na aso, talagang parang dadambayin ka. Ano yung natural reaction nyo? Example lang, simpleng example po yan. Anong natural reaction nyo? Kukuha ka siguro ng ng bato, pamalo, tatakbo ka, haharapin mo siya, kukuha ka ng pamalo para paluin mo siya. Gayon po, alam niyo mo, bawal na ngayon ang pumatay ng mga animals, especially yung mga dogs, mahal, namimidya. Pag ikaw ay bumaril o nanakit ng mga aso, namimidya ka, pwede kang ireklamo kasi nga may batas na hindi pwedeng maminsala ng mga animals. Pero alam niyo po, ako na-experience ko na yan eh. Yung ilang times na po yan, lalo na nung ako po ay nagwo-work pa, pag nag-field work po kami, kakatok ka sa mga bahay. Pag nag-field work po kasi kami sa Manila Water, dyan sa Taytay, naranasan kong kinakatok ko yung bahay ng customer. Dalawa po kami, merong isang lalaking kasama ko. Pagbukas ng gate, pinakawalan niya yung aso niya. Kasi alam niya may utang siya sa Manila Water, maputulan siya eh. Ayaw niya siguro maputulan ng tubig. Alam niyo po, pinakawalan talaga yung aso niya. At talagang yung aso niya, talagang dadambay niya. In Jesus' name, ginanyan ko po, tumakbo po yung aso. Ewan ko, parang naging natural reaction ko po talaga yun. In Jesus' name. Imbes na, may hawak naman akong payong, kasi nga, nagpapayong ako para hindi po mangitim. At siyempre, pag nag-field ka, kailangan puprotektahan mo rin yung skin mo. Hindi ko yung aking kasama nasa likod, lalaki yun talagang tumakbo, naganap ng maakyatan.
Sabi niya sa akin, nagulat po yung aso talaga. Bigla siyang umalis. Sabi niya sa akin, partner, hindi ka natakot sa aso. Siyempre, matakot siya sa pangalan ni Jesus. Wala ka nang, hindi ko pwedeng paluin. Ewan ko, 2 beses na po yan. Lagi akong, hindi ko alam bakit hindi naman ako kumakain ng aso. Bakit minsan may galit na aso sa dami nga naming halagang aso 7 yung mga halaga naming aso. Kasama pa naming natutulog minsan ni Brother Art sa kwarto, yung isang aso namin Pero may times po na alam niyo po minsan gawa din ng kaaway. If you are only mapagmasid sa work ng enemy, you can discern his work. Pwedeng gamitin yung mga aso, minsan yung mga taong grasa, pwedeng gamitin sa'yo yan. Naglalakad ako, papunta sa church nung dalaga ako. Nakalubong ko yung taong grasa. Nung palapit na siya sa akin, nanlilisik ang mata niya. Dudurayin ako. Talagang dinurahan ako. Sabi ko, in Jesus' name. Alam niyo po, nanakbo siya Gawa ng kaaway. Gusto kanyang ihinder. No? Kasi papunta ako sa church You must also be discerning sometimes, yung galaw ng kaaway. Kung paano siya gumalaw against us. Kailangan po nanonotice din natin yun. Pero wag naman pag kayo lumabas ngayon, nakita mo yung taong grasa Ita-challenge mo. Wag naman. Wag naman po. Baka ganyan sa kanya, mainis sa'yo. Batuin ka talaga niyan, tuluyan ka niyan. Okay? Sana po tayo. So prayer gives you authority to reject the thoughts that opposes God's will, no? Hindi tayo dapat prisoner ng ating mga maling kaisipan. Kailangan po, alam natin, gamitin natin yung authority na ipinagkaloob ng ating Panginoong Yesus. Do not allow the enemy, the lies and fears to dwell, manatili sa ating pong mga kaisipan. Okay? Let us also align our thinking with the mindset of Christ. Okay? And number 5 po, prayer brings victory over mental and spiritual battle sa buhay po natin. Sa mga laban po ng buhay, spiritual. No? Our prayers, it can always bring victory. Kayang-kaya po tayong kayang-kaya nating maranasan ang katagumpayan. It can bring victory over our mental, our wrong thoughts, no? Yung mga spiritual battle po natin, ang mga laban po natin sa buhay. Kayang-kaya po tayong patagumpayin ng ating pong mga panalangin. Prayer is not passive. It is powerful. It releases freedom, clarity, strength, and breakthrough. Say breakthrough. Ano pong ibig sabihin ng breakthrough? Sa Tagalog, ano ba yung breakthrough? Kayang-kaya kanyang magkaroon ng break, palayain, or a good start, a new start, no? Makapag-breakthrough ka sa buhay mo. Prayer brings supernatural peace that guards the mind. No? You can gain mental peace. It's because prayer brings supernatural peace that guards your mind. Our prayer is an spiritual armor sa ating pong mga buhay. When prayer activates the peace of God, no, yung kapayapaan po ng Diyos na ay mapapa sa atin, yung anxiety, yung mga chaos, pwedeng ma-dissolve ito. It will not only weaken anxieties sa buhay natin, kundi kaya niya itong tunawin, lusawin, paalisin sa ating pong mga buhay. No? Moreover, peace guards the heart and mind also from future attacks. Pag ikaw naranasan mo na, when you gain mental peace and you gain spiritual clarity, when you gain transformation sa iyong buhay, kapatid,
Ano man ang future attacks ng kaaway, alam mo na ngayon kung paano mo siya harapin, kung paano ang atake mo rin sa kanya. At alam mo na ang estilo niya. Alam mo na yung style niya. So alam mo na ngayon kung paano mo ito lalabanan. So as a result, strongholds lose their power because their environmental fear no longer existing in your life. Prayer brings spiritual clarity and exposes the enemy's strategies. No, yung at pag tayo po'y nananalangin, nagkakaroon po tayo ng, it brings you to spiritual clarity. Nagkakaroon ka ng kaliwanagan ng iyong puso't kaisipan at ine-expose niya. Nakikita mo na ngayon, nadidiscern mo na kung ano yung strategy ng kaaway sa iyong buhay. Okay? And prayer, it brings transformation that leads to lasting freedom. Amen. That leads to lasting freedom. No longer yung hindi ka makalaya, kundi it will bring you to lasting freedom. So, prayer reshape our destiny, identity, it strengthens our character, and it renews our thought pattern. Kung dati, madali kang makapaniwala, dati, madali kang mag-doubt, pero because dahil dun sa transformation na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos through your constant, persistent prayer, alam nyo, yung mga thought patterns nyo, maging yung character mo, ni-strengthen na ito, hindi ka na ito madaling matumba, hindi ka na madaling mapikon, anumang mga, or hindi ka na madaling makapagpaniwala sa anumang lies, sa anumang kasinungalingan ni Satanas sa ating pong mga buhay. Okay? So, yung transformation, when you gain transformation, it solidifies long-term victory sa ating pong mga buhay. So, as a result, believers will now walk in victory and will sustain yung tinatawag na kalayaan rather hindi at complete freedom sa ating pong mga buhay. Our prayers are powerful weapons. And if you know the Word of God, alam mo kung paano mo gamitin yung authority na ipinagkaloob sa iyo ng Lord. Pag ginawa mo yun, ginamit mo yung authority na yun, talagang maglalayasan anumang demonyo, anumang strongholds na naghahawak sa tao. Tapos yung akin dalawang pininsan, nagbago na rin. Minomonitor ko. Talagang pag nakikita nila ako, ate po, talagang nagbi-bless pa eh. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Nakinig ako. Kasi kung hindi po ako nakinig, if I will, kasi yung for such a time as this, sabi niya, for if you keep silent at this time, kung manahimik ka sa panahong ito, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Lord, hindi ko hayaan na yung aking pong pamilya ay madidestroy ng kaaway. They will perish. Mawawala sila. Madidestroy sila. O mawawala ng kabaitan yung aking pamangkin. Hindi ko inalaw na mahinder ako ni Satanas. Lalo na po nung niremind ko yung aking isang atake ko pong ginawa sa kanila. I reminded them when they were young. Sabi ko, naalala nyo yung Biblia ni Ingkong nyo, yung lolo nila, yung tatay ko po, pinabasahan kayo ng salita ng Diyos. Naalala nyo ba ang bawat isa sa inyo, mayroon kayong mga memory verse? Alam nyo po, nag-iyakan yung mga pamangkin ko talaga. Naalala nila yung Word of God. Nare-recite mo pa ba yun? Iniisa-isa ko po sila. Naalala mo pa ba yun? Nung naalala po nila yun, talagang nag-iyakan yung mga pamangkin ko. And because of that, nagkaroon po ng kalayaan, nagkaroon ng deliverance sa akin pong pamilya. And now, they are doing well. At sama niyo po,
kami sa panalangin na nawa manatili po sila, hindi na sila mawawala sa kamay po ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya sa oras pong ito, no? Let us conclude our topic for this afternoon. Strongholds are real, totoo po yan. Totoo ang strongholds, no? But they are not permanent. Hindi sila permanent. Okay? Prayer holds the divine power to destroy them completely. Yung ating pong mga panalangin, napaka-powerful tool po niya. And through prayer, lies will collapse, no? Fear will break, trauma will be healed, and destructive patterns will be dissolved sa ating pong mga buhay. Okay? And moreover, prayer, it restores our identity as a child, as a children of God. It will strengthen our faith and aligns our mind with Christ. Therefore, when you pray consistently and boldly, you experience the freedom Christ already secured and given to you, brethren. And with that, strongholds will fall. Truth will arise, victory will manifest, and your life becomes a testimony of God's delivering power. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Praise be to God.